Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's a new day. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po sa panibagong umaga. It's Tuesday morning here in Houston, Texas, April 22, 2025. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, sa panibagong umaga. Thank you, Lord, dahil ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. Hallelujah. Glory to God Almighty. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. We exalt you, for you deserve all the praises of your people. You deserve, Lord Jesus, all the glory and honor. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yan. Magpuri tayo sa ating Panginoong Kristo. Magpuri tayo sa Kanya, sapagkat siya ay nararapat na ipakilala sa sanlibutan. Siya ay nararapat na ating pasalamatan dahil tayo ay muling nagising. Ang ating muling pagising sa bawat araw ay isang napakalaking biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Napakabuti niyo po, Panginoong Jesus. Napakabuti niyo po. Kami ay muling nagising. Maayos ang aming mga pangangatawan. Ligtas sa anumang kapahamakan, O Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. You are good at all times. You are good at all times. Yes, ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah, Jesus. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Panibagong umaga na naman at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay nararapat at walang iba. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Napakabuti ng ating Panginoong Jesus at tayo ay muling nagising upang siya ay ating pasalamatan, upang siya ay ating itaas. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, viewers, Facebook viewers, YouTube viewers. You are welcome here sa programa ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Ang ating School of Faith. No? At ito ngayon ay April 22, 2025 at Martes dito ng umaga sa Houston, Texas. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! So purihin natin ang ating Panginoong Jesus at tayo ay ibigay natin ang oras na ito para sa Kanya. Okay, hallelujah.
So magpuri tayo mga ka-Team Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Father God. Lahat ay aming ibibigay, Panginoon Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na nararapat at walang iba. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Lahat. Andito kami, ang aming mga buhay ay aming iniaalay sa inyo upang gamitin mo kami bilang iyong mga alagad, iyong mga sisidlan, empty vessels para sa kapurihan ng Diyos Ama. Thank you so much sa aming mga buhay at thank you sa iyong sakripisyo, Panginoong Kristo, upang kami ay mabigyan ng panibagong pagkakataon na maiugnay ang aming mga sarili muli sa Diyos Ama. Magkaroon kami ng relasyon sa Diyos Ama na dahil sa iyong sakripisyo, Panginoong Kristo. Ikaw ang naging tulay. You are the only way. You are the way, the truth, and the life.
And no one comes to the Father except through you, Lord Jesus. Kaya sinusuko namin sa inyong aming mga buhay at ano man ang aming mga sitwasyon sa mga buhay namin ngayon, Panginoong Hesus. Ikaw po ang gagawa ng paraan sapagkat ikaw ang Diyos. You are our great provider. Thank you for an answered prayer for us, Lord, for the fulfillment of your promise, Father God. Oh, hallelujah. You are good at all times. Thank you so much. Thank you that you are in control of everything, Father God. Oh, hallelujah. Salamat sa Diyos. Salamat, Lord Jesus, sa iyong kabutihan dahil ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Thank you so much, Father God. Yes, Lord. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong presensya. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka. We need you. Holy Spirit, we welcome you in our midst as we forgive those who have sinned against us and make us worthy of the presence of your presence, Holy Spirit. Let us welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and mood. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and mood. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, sa Espiritu at sa katotohanan. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong presensya, Banal na Espiritu. Naintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at ito'y aming maging gaway sa araw-araw na kami ay nabubuhay upang paglingkuran si Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, upang hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw sa lahat ng mga anak niyang naniniwala sa kanya. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay ibinabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Ayan, mga katimpisas. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan, at tayo ay nandito na naman upang siya ay ating pasalamatan, upang siya ay ating
itaas. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa kanyang kabutihan. God is good all the time. And all the time, God is good. Okay. So tayo ngayon ay nandito sa bahay ng Diyos. Okay. So kahapon ay tinuruan tayo, ay kailangan pala ng ano dito, ng ilaw on the wall. Ang ilaw. Okay. Kailangan ko pala ng ilaw. Ilaw ng tahanan. So kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa ano ang dapat na maging focus natin, mga ka-Team Jesus. Ang pamumuhay na banal. Dito sa 22. Ayan. Galatians 5 verses, tinapos na natin siya kahapon, no? Yung 16 to 26. Ang pamumuhay sa banal na espiritu. Diba? Yun ba yun? Ano ba ang pinag-usapan natin? Dali lang. Dito pala tayo sa Galatians 5 verses 1 to 15. 1 to 15. So, ito yung kautusan. 1 to 15. This was 4, 21, 25. Okay. Ayan. So, ang binigyang pansin dito sa Galatians 4, natin ang ating flashlight. So, pinaalala sa atin ng banal na espiritu na tayo ay malaya na. No? Malaya na tayo sa kautusan. So, balit huwag nating gamitin ang kalayaan na yan upang sundin ang ating, ang sabi dyan, no, ang ating laman. Dito tayo sa Galatians 5 verses 13 to 14 hanggang sa dulo 15. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan. Okay? Na yan para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung patuloy kayong nag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. So, iwasan nating mag-away na para tayong mga hayop, mga ka-Team Jesus, dahil hindi tayo mga hayop. Tayo ay mga anak ng Diyos. We are adopted children of God. I am a child of God, and I have the Abrahamic inheritance in my life and in my family. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat, Lord Jesus, dahil ako ay iyong kinatagpo nung ako'y nasa 17 years old pa lang. Thank you, Jesus. Okay, so dito tayo sa Galatians chapter 5, verses 16 to 26. Verses 16 to 26. Okay. Kaya,
ang pamumuhay sa banal na Espiritu. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pag-away-away, ano pa dito? Pangkukulam, pagkapuot, at pag-aaway-away, pagkakasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo, tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kindness, kagandahang loob, goodness, no? Katapatan, faithfulness, kahinahunan, patience, ayan na ang fruit of the Spirit, pagpipigil sa sarili, self-control. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa cross. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at itong mensaheng ito ay aming maging gabay upang kami ay maging ilaw ng sanlibutan at maging asin ng mundo. Oh, hallelujah. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus, para yatang magre-rebuke na naman ang Holy Spirit sa atin ngayon. Ay, rebuke is real na naman tayo ngayon, mga ka-Team Jesus, tungkol sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo, ang mamuhay ayon sa banal na Espiritu. So, ang sinasabi dito, kung tayo ay nasa presensya na ng banal na Espiritu, kaya nga kailangan nating magpabaptismo sa tubig. Kasi ang banal na Espiritu, hindi siya pwedeng makagalaw, sa ating mga buhay. Hindi siya maaring maging kontrol sa ating mga buhay hanggat hindi tayo nabaptismo sa tubig. Kasi yun ay nasa salita ng Diyos. Bago natin maranasan ang galaw ng banal na Espiritu sa mga buhay natin, kailangan muna tayong mabaptismo sa tubig.
So yun, no? Ang baptism of water ay napakahalaga yan, mga ka-Team Jesus, para sa isang mananampalataya. Kaya wag nating i-take for granted ang baptism of water. So, kayo na gusto ninyong nag-desire kayo na maging isa sa mga manggagawa na gagamitin ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan na tayo ay equipped, no? Kompleto tayo, ready tayo sa dapat nating gawin. So, unang kailangan nating gawin ay matanggap natin, maintindihan natin ang John 3:16 at makilala natin si Panginoong Hesukristo. Atin siyang tanggapin, talikuran natin ang ating mga kasalanan. At magpabaptismo tayo sa tubig. Dapat kasi yung baptism of water ay nagawa na natin yan after na tayo ay tumanggap kay Kristo. Hindi na natin yan pinatagal o kaya hindi na tayo nag-delay dapat sa baptism, mga ka-Team Jesus. Dapat ay ginawa na natin kaagad yan nang sa ganoon ay wala nang delay at maranasan na natin ang paggalaw ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. So, ang sabi dito ni Pablo, no? Ang pagnanasa ng laman, ayon dito sa Galatians 5, chapter 17, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawa. Kaya nga, we cannot serve two masters. So, kung mayroon tayo kung tayo ay pinagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, at bilyon-bilyong halaga ang ibinigay niya sa atin, hindi dapat maging Diyos natin ang pera, kundi ang pera ay gawin nating means upang sa ganoon ay mas lalo tayong mapalapit kay Kristo, mas lalo tayong magamit ni Panginoong Hesukristo sa Kanyang kaharian. So kung tayo man ay pinagpapala ng maraming mga halaga, maraming pera, huwag nating isipin ng ating mga sarili, ay para sarili ko to, ay bibili ako nito, ay bibili ako nito, ay maganito ako, maganyan ako. No. Kundi ang iisipin natin ay kung paano natin magamit yung mga pinagpapala ng Diyos sa atin upang makatulong tayo sa kapwa at ang mga taong ito na tinulungan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng buhay natin ay magpasalamat sa Diyos. Kaya nga, ano sabi? Let us be a generous giver. Nang sa ganoon, kung ang taong yan na ating binigyan ng pagpapala ay magpasalamat siya sa Diyos. Oh, thank you Lord Jesus, sapagkat gumamit ka ng tao na upang sa ganoon makatulong sa aking sitwasyon ngayon. So, ang Diyos ang mapurihan at hindi ang tao. Okay? Ang Diyos ang mapurihan at hindi ang tao. So, kung tayo ay nasa presensya na ng banal na Espiritu, mga ka-Team Jesus, kailangan na sundin natin ang kanyang conviction, hindi yung conviction ng laman natin. Kasi alam na natin, sabi sa Biblia, ang laman at ang laman natin at ang banal na Espiritu ay hindi magkasundo. Kung ano yung ayaw ng banal na Espiritu, yun ang gusto ng laman. Kung ano ang gusto ng laman natin, yun naman ang gusto ng banal na Espiritu. So we have to choose. Dahil sa Diyos, walang gray area. Puti at itim lang. Dito ka sa itim o dito ka sa puti. So, kailangan bilang tayo ay mga Kristiyano na, kailangan na patay na yung ating likas na makasalanan. Patay na yun. Kaya nga, pag may mga pagkakataon na ang ating likas ang pumapasok sa ating mga sarili. So, ang sabi dito, tingnan ninyo ang sabi sa salita ng Diyos. Ano daw ang
ginagawa ng mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman. Ito ay nasa Galatians 5 chapter 19. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikita sa mga gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyos, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkakasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, at pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. O, yan ang mga ikinikilos ng mga taong ang kanilang sinusunod ay ang laman. Subalit, kapag tayo ay nasa presensya ng banal na espiritu o tayo ay namumuhay ayon sa banal na espiritu, magugulat ang iba kung bakit ka nagkakaganito. Paano? O ang bait talaga ng taong yan. Napakabuti talaga ng taong yan. Maalalahanin o puno ng galak sa kabila ng kanyang mga sitwasyon sa buhay. Puno pa rin siya ng galak dahil hindi na ikaw mismo ang gumagalaw sa buhay mo, kundi ang banal na espiritu. So ayan o, pag tayo ay namuhay sa banal na espiritu, ito ang magiging bunga. Yan ay nasa Galatians 5 22 to 26. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, love, kagalakan, joy, kapayapaan, peace, pagtitiis, patience, kabutihan, goodness or kindness, kagandang loob, goodness, katapatan, faithfulness, kahinahunan. Ano ba yung kahinahunan? Kahinahunan at pagpigil sa sarili. So, love, joy, peace, faithfulness, kindness, goodness, ano pa? Kasi siyam. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, kahinahunan at pagpigil sa sarili. Ano ang kahinahunan? Ano ba yung kahinahunan sa, anong equivalent niyan sa English? Kahinahunan. Kasi, nandoon na tayo nandoon na tayo. Ano ba yun? Nandoon na tayo sa, kahinahunan. Ang fruit of the Spirit. So, siyam yung fruit of the Spirit na yon. Ito, pagpigil sa sarili, pagtitiis, kahinahunan, at ang pagpigil sa sarili. So, yung siyam na yon ang ating dapat na gamitin o gawin. At sabi dito, no? Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na. Yan ay nasa 24, Galatians 5 verse 24. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa cross. At dahil nga namuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. So kung tayo ay nasa presensya na
ng banal na Espiritu, no? Kung tayo ay nasa presensya na ng banal na Espiritu, mga ka-Team Jesus, so, huwag na nating pakinggan yung ating laman sa pamamagitan ng ating mga mata, sa pamamagitan ng ating mga amoy, sa pamamagitan ng ating mga naririnig, sa pamamagitan ng ating dila, sa pamamagitan ng ating kamay. Kasi itong mga senses na ito, ay yun ang ginagamit ng demonyo upang tuksohin tayo na pakinggan yung ating laman. Wow, ang ganda naman ng kanyang damit. Wow, ang ganda naman ng bahay niya. Wow, sana all. Saan yan? Yun dahil yun ang nakikita mo sa mata mo na ganoon sila, kaya sana all. Mag-inggitan, wag kayong maging mainggit sa iyong kapwa, although dinidesire naman natin na aangat tayo, subalit aangat tayo ayon sa kalooban ng banal na Espiritu, at kung tayo ay aangat, hindi yun para sa ating mga bulsa, kundi ito ay para sa Diyos. Para sa Diyos, mga ka-Team Jesus, hindi para sa atin. Okay? So yan dapat ang ating bigyang pansin. I'm no longer a slave of sin. I am a child of God, and the Holy Spirit lives in my heart. Therefore, I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing you closer to you, I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ayan. So kung tayo ay nasa presensya ng banal na Espiritu, hindi tuturuan ng banal na Espiritu yung katawan natin na magalit ka sa kanya, mainggit ka sa kanya. Hindi. Kundi ang ituturo ng banal na Espiritu sa atin ay ang kagandahang loob, ay ang kabutihan ng loob, ay ang pagpapasinsya, ay ang kahinahunan, ay ang pagpigil sa sarili, ay ang kagalakan sa puso, ay ang pagmamahal ng Diyos, ay ang kanyang katapatan. So yun mga ka-Team Jesus, ang dapat nating bigyang pansin, pagtutuunan ng pansin. Gamitin natin itong mga senses natin. Ang bango naman. Wow, ang bango ng kanyang pabango. Ano ba yung pabango na yan? Magkano naman yan? Gusto ko rin yan. Ang bango naman. Wala, naamoy mo na yung pabango niya. Kaya, yun ang gusto ng laman. Gusto ko rin yan. Magkano naman yan? Ay, ang mahal. Pero okay lang yan. Sige, bibili ako. Kahit na wala kang budget, bili. Utang na naman. Walang pagpigil sa sarili. Naamoy mo, ang sarap naman ng pagkain na yan, naaamoy ko, wow, nagugutom tuloy ako. Nagpa-fasting ka nga, prayer and fasting ka Ikaw ang naka-assign sa corporate fasting, prayer and fasting, naka-fasting ka, naamoy mo yung sarap ng pagkain, kaya sabi mo, ay, kakain ako, nagugutom ako, Lord, naunawaan mo naman yung aking limitasyon, Lord. No? Kailangan na mapigilan natin ang ating mga sarili, ang ating laman, nang sa ganoon ay masunod natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kalooban ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Gusto natin, daily pa natin ginagawa ang ganyan. Tapos, nag-cheat pala tayo.
Ganun pa rin yun. Walang halaga pa rin yung ginagawa nating prayer and fasting. So, yung mga senses natin, yun ang ginagamit ng demonyo upang matukso tayo. Yung ating mga kamay, yung sense of touch. O kaya, yung ating mga bibig na hindi mapigilan ang mga sarili, ang pagsasalita. Kaya nga sabi, pagpigil sa sarili. Kaya kung tayo ay galit, maiwasan ang magalit sa kapwa, mainggit. O kung tayo ay galit, pigilan natin ang ating mga bibig, itikom. Kung hindi titikom ang bibig, tayo ang magpipigil. Gano'n ang gawin natin sa ating mga bibig. O ang kamay, gamitin mo. Para hindi na makapagsalita ang bibig. Ano mo sinasabi mo? Kahit galit ka, yun ang gawin mo para mapigilan mong gamitin ng demonyo yung bibig mo, yung dila mo, para makapagbigkas ka ng mga salita na hindi naman naaayon sa kalooban ng banal na espiritu, sapagkat ang banal na espiritu, ang kanyang bunga ay ang kabutihan, ang kapayapaan. Ganon ang bunga ng banal na espiritu. Di ba? Sa makatuwid, kung nandoon yung temptation ng anger, galit ka na naman. Bakit galit ka na naman? Palagi kang nagagalit. Kasi wala pa yung banal na espiritu sa iyo. Akala mo lang nandoon na. No. God is not, we cannot mock God. We cannot also compromise God. Pag sinabi ng salita ng Diyos na ito ang mangyayari, ito talaga mangyayari. Kaya kahit sabihin mo man na the Holy Spirit is upon me, no, the Holy Spirit is not upon you when you are not baptized yet. Kung ano ang mayroon sa iyo, ang mayroon sa iyo ay ang kaawaan ng Diyos, ang kanyang kaawaan dahil sa pagmamahal niya sa iyo. So, balit, pag sinabi mong anointing of the Holy Spirit and the presence of the Holy Spirit in you, kung hindi ka pa nabaptismo sa tubig, you do not have that anointing. You do not have that presence of the Holy Spirit. Dahil hindi pwedeng i-compromise ng Diyos ang kanyang salita. Sinabi niya, after you are being baptized, kagaya ng nangyari kay Panginoong Jesucristo, after He was baptized in Jordan River, diba, bumukas ang langit at nagsabi ang Diyos Ama, "Behold, this is my Son whom I am pleased." Tapos bumaba ang banal na espiritu na like a dove at dumapo kay Panginoong Jesucristo. Ganon din tayo. Kahit sabihin mo pa, "Oh, the Holy Spirit is upon me," "Oh, I am speaking in tongue," you are just making stories. Feeling mo lang yun, na nasa iyo ang banal na espiritu, pero wala. Akala mo lang mayroon, pero wala. Wala. Bakit? Sapagkat hindi mo nagawa ang dapat mong gawin bilang tagasunod ni Kristo. Kailangan mong magpa-baptismo sa tubig muna, mga ka-Team Jesus. Baptismo sa tubig ang kailangan bago ang banal na espiritu makapasok sa ating mga puso. So kung tayo ay nabaptismo na sa tubig, kailangan sa araw-araw ay ni-welcome natin ang banal na espiritu sa mamamagitan ng pagpapakumbaba sa ating mga sarili. Holy Spirit, linisin mo ang aking isipan, ang aking puso. I renew my faith in the Lord Jesus Christ today. So kaya nga, ang resurrection, the reminder of resurrection to us is a daily lifestyle natin. Daily lifestyle natin yan. Na ibig sabihin, araw-araw nating tinatayuan yung ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo na siya ay ipinadala ng Diyos Ama upang iligtas ang ating mga kasalanan at
sa pamamagitan ng kanyang pagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kanyang laman at ng kanyang dugo. Kaya tayo ay nailigtas. Walang kapangyarihan ang krus. Ang may kapangyarihan ay ang dugo ni Kristo na siyang ginamit bilang sacrificial lamb upang malinis ang ating mga kasalanan. It is the blood and not the cross. Ang cross, yan ay curse. Okay? Curse ang cross. Pag nakikita natin yung cross, ibig sabihin nun, ako dapat ang napako dyan. Yan ay isang sumpa. Ayon sa mga Hudiyo. Kasi si Jesus ay Hudiyo man. Galing man siya doon sa Israel. So yun ang kultura ng mga Hudiyo. Hindi natin susundin ang kulturang Romano. Kulturang Romano, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Yan ang kulturang Romano. We are not Romans. Ang kasaysayan tungkol sa pagiging Kristiyano ay hindi nanggagaling sa Roma. Nanggaling yan sa Israel. Doon ang pinanggagalingan ng pananampalatayang Kristiyano at hindi sa Rome. Pero ang Catholicism ay hindi nanggagaling sa Israel. Ito'y nanggagaling sa Roma. Kaya nga mayroong Pope of Rome. No? So, ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay hindi nakabatay sa Rome. Kaya nga, Roman Catholic. Bakit nakabatay sa Roma? Kaya ito mga panuntunan nila, ito mga ng Vatican, ganito, ganyan. Oh. Ang iba ay wala sa Biblia. Naintindihan ninyo yan? Kaya nga, Roman Catholic. Kasi galing sa Rome, hindi man Israel Catholic. Oh. Hindi man. Kasi sa Israel, wala mang Catholic, Christians at Jew. Ang tawag sa mga Christian, may Catholic din, no? Catholic Christians. Pero dyan sa Pilipinas, ang meron tayo is Roman Catholic. Kaya nakabatay tayo sa Roma. Kaya nga mayroong Pope of Rome. Walang ibang father except God the Father. Ang mga pari, hindi yan tinatawag na father. Pero sa Rome, sa Roman Catholic na batayan, tinatawag silang father. Isa lang ang father natin, ang Diyos Ama. Kaya nga, hindi tayo pwedeng tawaging mga anak ng Diyos hanggat hindi natin naintindihan ang John 3:16. Hanggat hindi tayo nakakilala kay Panginoong Jesucristo, hindi natin siya natanggap at iniwanan ng ating mga kasalanan, no? Tinalikuran ang mga kasalanan natin at nagbagong buhay tayo, nagpabaptismo sa tubig, at hinayaan na ang banal na Espiritu ang ating maging gabay. No? Pag hindi natin ginawa yon, hindi natin matawag ang Diyos na Ama. God the Father, no. Kung kayo ay nandito sa Bible study for a long time, na habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, hindi lahat ay makakatawag ng Ama sa Diyos Ama or Father sa Diyos Ama. Sila lamang itong mga taong pinili ng Diyos Ama na mabuksan ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso, no? At makilala, maiugnay muli sila at tayo, halimbawa tayo ang mga patay na sanga na pinili ng Diyos Ama upang muling inugnay doon sa puno, di ba? Yung puno, ang puno na yun ay si Panginoong Jesucristo, upang tayo ay muling mabuhay. We are connected to the real tree, the real vine, upang tayo ay mabuhay, upang mabago tayo, ayan, magkalaman tayo, dried bones tayo, mga patay na tayo eh. So, muli tayong nabuhay. We are born again in the Spirit.
Kaya nagkadahon tayo, unti-unti yan, namumulaklak, unti-unti namumunga tayo sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu. Kaya yung mga buhay natin, kung tayo ay baptized in water, kailangan na tayo mag-activate na ang Holy Spirit sa atin. Holy Spirit, activate. Kaya nga araw-araw, Holy Spirit, I welcome you. Holy Spirit, lead me and guide me, Holy Spirit. In the name of Jesus. So we are no longer on our own. We ask the Holy Spirit, Holy Spirit, anong gusto mong gawin dito? Holy Spirit, gabayan mo kami. Holy Spirit, ganyan. No? Nang sa ganoon, ay hindi tayo mapunta sa mga tukso. So, kapag may gagawin tayo, Holy Spirit, tulungan mo ako, tama ba itong aking gagawin? Give me your conviction, give me your peace. Kung tama itong aking gagawin ko ito sapagkat ako ay sumusunod sa kalooban mo. So, kung ang ating laman ay nagsasabi ng sana all, yung laman natin ay nagsasabi ng sana all, i-rebuke natin yung laman na yun, sabihin natin, in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. No. So, i-rebuke agad natin yung ating laman. Sabi mong, yung ganda naman ng ano niya, sana all. I rebuke. Kasi papasok yung pagkainggit sa puso natin. Bakit siya ganyan? Bakit ako hindi? Bakit siya ganito? Bakit ako hindi? Papasok yung rebuke. Yung inggit sa mga puso natin at papasok unti-unti yung depression, wala talaga akong silbi, ang hirap ng buhay, pobre talaga, hirap ng buhay talaga, no? Pero kapag tayo ay nasa presensya ng banal na Espiritu, kahit anuman ang sitwasyon natin, ginagamit natin ang sitwasyon na to upang mas lalo tayong mapatatag sa ating pananampalataya kay Kristo. So it's your choice. It is our choice. Anong pipiliin mo? Ang sundin ang kalooban ng banal na Espiritu? At magkaroon ka ng bunga ng Espiritu? O ang sundin ang laman, ang likas mong laman na makasalanan, na kung saan ito ngayon yung mga mga ginagawa ng mga likas na laman ang sinusunod, ang makasikswal, ang mainggitin, ang pag-away-away, ang paggaganito, mga kasamaan, sexual immoralidad, ang mga panluloko sa kapwa, ang panglilinlang, droga dito, droga doon, illegal na mga gawain, illegal na mga ganyan. Bakit? Ang laman mo, ang sinusunod mo Pero kapag ang sinusunod natin ay ang presensya ng banal na Espiritu, everything will go well with us. Holy Spirit, I surrender everything to you. Let your will be done. Lead me and guide me. Anong gagawin ko? Ikaw ang masusunod. Na ang palagi nating iniisip ay, ito ba ay makapagpupuri sa Diyos? Ang akin bang gagawin ay makapagbibigay puri sa Diyos? Ganun ba? Ang akin bang desisyon, ang akin bang mga salita, ay makapagbibigay puri sa Diyos? So, iwasan nating makipag-away, iwasan nating mainggit sa ating kapwa, iwasan nating makipag-away o magalit sa ating kapwa, iwasan natin. Minsan ako may mga pagkakataon na naiinis ako, hindi ko mapigilan ng sarili ko. Halimbawa, yung mga nurses na, kasi nga, we are dealing with clinicians, no? Itong nurse na ito, magsasabi sa akin,
Yes, Bita, nakita ko yung pasyente nyo. Ganito, ganito, ganyan. Ay, salamat talaga, ma'am. At gano'n. Tapos, biglang magreklamo yung nanay o yung mismong pasyente na magsasabi na, what happened? The nurse did not come. She only came one time. Ganito. Tapos, sinasabi ng nurse, 5 beses na siyang pumunta. Bumubukal yung utak, yung puso ko niyan, dugo ko niyan sa mga ganyan na, yun bang naluluko ko ng kapwa mo ba, na tapos kinakain mo yung niluluko mo sa sarili mo, kinakain mo, pinapakain mo sa pamilya yung panluluko mo, dinadamay mo pa pamilya mo sa panluluko mo sa kapwa mo, dahil lang sa ilang dolyar. What is $40? $60? Naluluko ka ng kapwa mo? Naluluko ka? Hindi kapwa mo niluluko mo eh. Ang Diyos ang niluluko mo. So, naiinis ako sa mga ganyan. Lord, have mercy, Lord. Patawarin mo ako. Nagalit ako sa taong ito. I speak blessing. I speak forgiveness to this person. Although, yung aking laman, kaya nga, hindi magkasundo ang laman at ang espiritu. No, ang Holy Spirit. Bakit? Ang gusto ng Holy Spirit, patawarin mo yan. Release forgiveness, declare blessings, declare forgiveness, o at iba pa. Yung good things. Ang laman mo naman, ayaw ng laman yan. Ang gusto ng laman, hay, maparusahan ka sana. Hay, sana maganito ka. Hay, sana maganyan ka. Buti nga sa'yo dahil manuluko ka. Ganyan ang laman. Pero kung tayo ay ang presensya ng banal na espiritu ay nasa atin, mas pipiliin nating humingi, mas pipiliin nating ideklara ang pagpapatawad sa taong yan, mas piliin nating ipagdasal sila, mas piliin nating patawarin sila at ipagdasal sila. Yun. Although mahirap, hindi madali. Subalit kung tayo ay nasa presensya ng banal na espiritu, isinusuko natin ang lahat ng ating mga galit, ang lahat ng ating inis, ang lahat ng ating pagkadismaya at lahat ng mga negatibong anumang ating nararanasan, isinusuko natin sa Diyos at sinasabi natin, Lord, take over. Holy Spirit, take over. Take control of this, of my emotions. Guide me and lead me. I am yours. I am a child of God. Yun dapat ang ating ideklara na maririnig tayo ng demonyo. No? Oh, hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong mga salita, sa iyong mga pagtuturo sa araw na ito. Maraming salamat dahil nandiyan ka upang kami ay gabayan, upang kami ay turuan kung ano ang nararapat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are good at all times. Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na kung kami ay nakay Kristo na, hindi na namin sundin ang aming mga katawang lupa, kundi ang sundin namin ay ikaw. Ikaw, ang conviction mo, Holy Spirit, nang sa ganoon, mararanasan namin ang bunga, ang iyong bunga. At makikita ng sanlibutan na kami ay may Kristo sa mga puso namin. Na iwasan naming makikipag-away, iwasan naming makikipag-inggitan, kundi maging masaya kami kung anong mayroon kami at sa pamamagitan ng iyong gabay ay uunlad ang aming mga buhay upang kami ay maging pagpapala din sa iba at mararanasan namin ang siksik-liglig umaapaw na mga pagpapala ng Diyos. Oh, hallelujah! Glory to God Almighty, King of Kings and Lord of Lords. We love you, Lord Jesus. Holy Spirit, tulungan mo kami. Sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka. Kailangan ka namin, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Tulungan mo ang iyong mga kaanakan, ang tumanggap kay Panginoong Jesucristo na hindi pa sila nabaptismo sa tubig. Tulungan mo sila, Diyos Ama.
na katagpuin mo po sila na sa madaling panahon ay hindi nila i-delay ang pagbabaptismo sa tubig upang maranasan nila ang presensya ng banal na Espiritu. O hallelujah. Maraming salamat po. Gabayan mo ang bawat isa. Anman po ang kahilingan ng bawat isa, Panginoong Hesus, ikaw po ang magtatagpo nito. Ikaw po ang magpupuno ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang magpapala sa amin ng siksik-liglig umaapaw para sa kapurihan ng Diyos Ama. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at inihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan mga ka-Team Jesus, ready na ba ang inyong mga bread and wine? At kayo ba ay handa na sa ating gagawing celebration? So doon sa Word of God, mga ka-Team Jesus, hindi naman sinabi doon na ang priest lamang ang pwedeng mag-initiate sa communion. Kasi pwede naman na kahit sino na naniniwala kay Kristo, na baptize kay Kristo, pwede yon. At kahit tayo, halimbawa sa pamilya ninyo, gusto ninyong gawin ang celebration ng bread and wine, bawat linggo na nire-renew ninyo, pinapaalala ninyo sa inyong mga sarili ang tungkol sa ginawang sakripisyo ni Panginoong Hesukristo, pwede ninyong gawin yan, mga ka-Team Jesus. Pwede ninyong gawin yan. No? Pwede ninyong gawin yan. Halimbawa, ang tatay, siya ang mag-initiate. Ayan. Mag-pray na kayo, magpuri kayo sa Diyos, magpasalamat kayo dyan, buong pamilya ninyo. Gusto ninyo na, tandaan natin na there is power in the blood of Jesus. So gusto ninyong maranasan yung kapangyarihan ng dugo ni Panginoong Hesukristo, no? Sa mga buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga trabaho, at saan pa. Kaya, you remember the sacrificial offering of the Lord. Ganyan yung sabi niya, do this in remembrance of me. So, gawin natin ito in remembrance of our Lord Jesus Christ, instead of remembering yung nasa cross yan, may nagpapako din, may nagpinitin siya, nawala yan sa salita ng Diyos. He did it all one time, at hindi na natin kailangang ulit-ulitin yan, kundi ang ulit-ulitin natin ay ang remembrance of His sacrifice, His body, and His blood. Okay? So, tayo ay communion tayo, mga ka-Team Jesus, communion. So, tingnan natin dito sa Matthew. Yung tungkol sa communion. Matthew. Huling hapunan. Okay? Dito tayo sa huling hapunan. Kuha muna ako ng aking bread. Ayan. Lalo na yung mga nakaranas ng mga sakit. May mga testimony na yung mga nakaranas ng mga sakit, may mga testimony, ang ginawa nila ay fellowship siya with the bread and the blood. Ito, kaya nang ginawa ni Tito Brian dati nung siya ay may sakit na yung likod niya ay grabe ang pain na walang ibang solusyon kundi ang magpa-surgery si Tito Brian. Subalit ang walang conviction ng Holy Spirit na magpa-surgery siya. Kundi ang ginawa namin as yung we submitted to the congregation
mayroong pouring of the oil and the prayer of the congregation of the faithfuls. Tapos araw-araw si Tito Bryant ay nagkakaroon ng fellowship in remembrance of the body, remembrance of the sacrificial offering of Jesus. Araw-araw niyang ginagawa yan, na siya lang at ako I was praying for him. At alam niyo ba mga ka-Team Jesus, nagulat na lang kami sapagkat nawala yung sakit niyang yun, pain at the back niya. Na hindi na niya kaya talaga ang pain kahit nagdadrive siya at sinasabi pa ni Tito Brian, Diyos ko! Hindi ko na kaya to, kunin mo na ako. Sabi niya, sinabihan niya ang Diyos, kunin mo na ako, inutosan niya ang Diyos na kunin na siya. So, kung hindi ko pa oras, bigyan mo ako ng pagkakataon, bigyan mo ako ng paraan kung paano matanggal itong aking sakit na ito. Kaya God is good, yun ang revelation ng Banal na Espiritu sa Kanya. Commune with me daily with the bread and the wine. So araw-araw niyang ginagawa yun, hindi lang namin namalayan. The Lord healed him. To God be the glory. So yan ang kanyang testimony, mga ka-Team Jesus. So ayan, kung mayroon na kayo diyang bread, so hindi tayo basta-bastang nag-aano nito mga ka-Team Jesus kung hindi tayo ready. Ha? Kung hindi natin naintindihan ang pakahulugan nito. Dapat maintindihan natin ang pakahulugan. Okay? So ayan dito mayroong maliit na ostiya. Yan, ito yung tinapay. So kung may tinapay kayo dyan, at mayroon kayong juice, o ilagay nyo lang sa baso ang juice ninyo, okay. Ayan Yan So, ang sabi dito sa salita ng Diyos, ang huling hapunan ni Jesus, ito ay nasa Mateo 26, verses 26 to, yan ang sabi, huling hapunan ni Jesus. Sabi dito, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos ay kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos. So yan ang gagawin natin mga ka-Team Jesus. So, magpapasalamat tayo. At sabi dito, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito. Dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko ito sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. At sa araw na yon, iinom ako ng bagong klase ng inumin kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Ayan. So, umawit sila ng pagpupuri, So, yon. Pagpapaalala ito sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo. Sinabi dito, ang dugo niya ang gagamitin, ang ibubuhos upang ang mga kasalanan, para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Kaya yon ang gagawin natin. Kayo ba ay ready na? Meron na ba kayong tinapay? Kasama na ba ninyo ang inyong mga pamilya dyan? Kung sila man ay gustong mag-join, they're welcome to join.
So, hindi natin ito basta-bastang ginagawa, mga ka-Team Jesus, na hindi natin naintindihan ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ayon sa John 3:16. So, itong tinapay, ito ang simbolo ng katawan ni Panginoong Jesucristo. Itong juice ay simbolo ng dugo ni Kristo na siyang ibinuhos upang mapatawad ang kasalanan ng mga karamihan. Kaya bilang mga Kristiyano, ay gagawin natin ito as often as we can, sapagkat ito ang kind of fellowship na dapat nating paulit-ulit na ginagawa at paniniwalaan na yung kapangyarihan sa dugo ni Kristo, na kapag atin itong iniinom, ito ay gagawa ng milagro o mga milagro o himala sa mga buhay natin kapag atin itong pinaniniwalaan. Kaya tayo ay mag-umpisa na. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, sa pribilehiyo na ito na kami ay nagkakasama-sama upang mag-celebrate po sa pagpapaalala namin sa mga sarili namin sa sakripisyong ginawa ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo, upang isa kami sa mapatawad sa aming mga nagawang kasalanan. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoong Diyos Ama, sa celebration na ito, sa pagpapaalala na sa aming mga sarili tungkol sa sakripisyo ni Panginoong Jesucristo. Ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa harap mo, linisin mo po kami at gawin mo kaming karapat-dapat upang matanggap namin itong katawan at ang dugo ni Kristo na aming pagsasaluhan sa araw na ito. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito ang tinapay. Ayan, itaas natin ang tinapay. Ang tinapay, ang katawan ni Kristo. Na ang sinasabi niya ay, kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan. Kaya kainin natin ang katawan. Ayan. Okay. At ito naman ang simbolo ng dugo ni Kristo. Yan. Na sinasabi dito, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito, dahil ito ang aking dugo, na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Father God, thank you, Lord, sa dugo mo, Lord Jesus, na naging sacrificial blood para sa aming mga kasalanan. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the name of the Lord. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pasalamatan natin ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu. Sapagkat tayo ay kabahagi, nakapag-partake tayo sa kanyang laman at sa kanyang dugo. Oh, hallelujah. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Maraming salamat po sa pribilehiyo na kami ay isa sa inyong mga pinili upang maiugnay kay Panginoong Jesucristo, upang magkaroon ng panibagong buhay. Maraming salamat po sa pribilehiyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli kaming nabuhay sa Espiritu. At nandito ang aming mga buhay upang ikaw ay aming sundin, upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw, Panginoong Jesucristo, ay aming pasalamatan at aming itaas at kilalanin sa sanlibutan. Let the name of the Lord be exalted over all the earth. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory to God Almighty. In Jesus' name. Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, kung kayo man ay naki-join sa communion, so paniwalaan ninyo na may kapangyarihan ang dugo ni Panginoong Jesucristo na maglilinis sa ating mga puso. Kung tayo ay nagpakumbaba sa ating mga sarili at kinilala natin
na tayo makasalanan at sa pamamagitan ng dugo ni Kristo tayo ay nailigtas at nalinis ang ating mga kasalanan at siya nang bahala sa mga buhay natin, mga ka-Team Jesus. So hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye!